Okay, magandang umaga sa ating lahat. Ngayon, nasa asignaturang Filipino pa rin tayo. Filipino 9, ikalawang markahan, Module 2. At ang ating paksa ay ang paghahambing sa estilo sa pagbuo ng tanaka at haiku. Sa pag-aaral ng module na ito, inaasahan na ikaw ay nakasusuri sa pagkakatulad at pagkakaiba ng estilo ng pagbuo ng tanaka at haiku. Pero bago natin simulan ang video ito, nais ko munang kunin ninyo ang inyong mga modules at sabayan ninyo ako dito sa video na ito, sapagkat ang bawat pahina o slides na nakapaloob sa video ito ay may kinalaman o may kaugnayan o nakatalakay ito sa inyong mga module. Okay, kapag handa na kayo o kapag ready na ang inyong modules at nasa tabi nyo na, simulan na natin ang talakayan. Una, subukin. Pangkalahatang panuto. Isulat na ninyong sagot sa sagutang papel. Yan. Panuto. Basahin at unawaing mabuti ang pahayag sa bawat item. Isulat ang tama kung wasto ang pangungusap at mali kung hindi. Yan. Pinakasimpleng panuto. Pagkatapos ninyong sagutin ang subukin, Aralin 1. Pagkakatulad at pagkakaiba ng estilo sa pagbuo ng tanaka at haiku. So, noong nakaraang talakayan, tinalakay natin kung ano ang tanaka at haiku. Ngayon, balikan natin ang tanaka at haiku. Balikan muna natin ang paksa at kasanayan na naging center ng mga sinundang modules. Binigyan diin ng mahalagang konsepto, kaalaman at detalye tungkol sa tanaka at haiku. Land of the Rising Suns, ang bansang Hapon na nasa silangang Asya na tinaguriang isa sa pinakamaunlad na bansa pagdating sa ekonomiya at teknolohiya. Ipinapakilala ng mga Hapones ang mga salitang samurai, anime, manga, at marami pang iba. Tulad na malikhain ang mga Hapones, tunay ngang malikhain ng mga Hapones, hindi lamang sa teknolohiya, kundi pati na rin sa panitikan, tulad na lamang ng kanilang tanaka at haiku. Ang intonasyon, ang tono o intonasyon ay pagtaas at pagbaba ng tinig na maaaring makapagpasigla, makapagpahayag ng iba't ibang damdamin, makapagbigay kahulugan, at makapanghina ng usapan upang higit na maging mabisa ang ating pakikipag-usap sa kapwa. Nagpapalinaw ito ng mensahe o intensyong nais ipabatid sa kausap tulad ng pag-awit. Ang talinghaga ay nagpapagalaw ng guni-guni ng mga mababasa. Likas na taglay ng tula ang pagpili ng salita at tayutay na nagbibigay kariktan sa isusulat na tanaka at haiku. Magandang basahin ng tulang di tiyakang tumutukoy sa bagay na binabanggit. Ito ay isang sangkap ng tula na may kinalaman sa natatagong kahulugan ng tula. Halimbawa nito ay nag-aagaw buhay at nagbabanat ng buto. Ang lahat ng iyong natutunan sa nagdaang mga aralin ay dito sa module na ito magagamit o magkaroon ng aplikasyon, dahil ikaw ay hinamon na makabuo ng pagsusuri sa pagkakaiba at pagkakatulad ng estilo ng pagbuo ng tanaka at haiku. Okay, halika't ating tuklasin. Basahin ang matula sa ibaba at isulat sa kanang bahagi ang bilang ng pantig sa bawat taludtod. Ibig sabihin, papantigin ninyo ang bawat salitang makikita ninyo dito sa tanaka. Tanka ni Kino Tomori, isinalin sa Pilipino ni Vilma C. Ambat. Ayan. Hisakata no Ikari no Dokiki, Haru no Heri, Jisu Kokoro naku, Hana no Chiruramu. Okay, sa English. This perfectly still spring day, vat in soft light. From the spread out sky,
Why do the cherry blossoms so restlessly scatter down? Sa Pilipino naman, payapa at tahimik ang araw ng tagsibol, maaliwalas. Bakit ang cherry blossoms naging mabuhay? Yan. Parehas din dito sa haiku ni Basyo. Itala ninyo ang mga salita kung ilang pantig at pagkatapos sagutin ninyo mga katanungan. O wala palang katanungan. Pagkatapos ninyong pantigin, suriin, ano ang napansin mo sa dalawang tula? Ilang pantid ang bawat linya? Isulat sa ibaba ang iyong sagot. So dito, isulat ninyo dito sa tanaka at isulat naman dito sa haiku kung ilang pantig. Pagkatapos ninyong suriin ang tula o ang tanaka at haiku, Land of the Rising Sun ang bansang Hapon na nasa silangang Asya na tinaguriang isang pinakamaunlad na bansa pagdating sa ekonomiya at teknolohiya. Yan, tapos na natin yan kanina. Okay, isa-isip. Buuin ang konsepto sa ibaba. Una, ang karaniwang paksa ng tanaka ay haiku at haiku ay blank na nagpapahiwatig ng blank. Okay. Ang tanaka ay may blank na pantig at bilang na nabuo noong blank, samantala ang haiku ay may blank naman at nabuo noong blank. Yan. Kung ikaw ang susulat ng tanaka o haiku, ano ang paksang nais mong tatalakayin? Yan. Ipaliwanag dito sa baba. Okay. Isagawa naman. Bumuo ng isang tula tungkol sa naging karanasan o napansin mo sa panahon ng paglaganap ng COVID-19 sa buong mundo. So napapanahon na COVID-19, pumili lamang ng alinman sa tanaka o haiku. So ikaw nang bahala kung anong gagamitin mo, tanaka ba or haiku. Depende na yan sa'yo. Basta makabuo ka lamang ng isang tula tungkol sa COVID-19. Buod. Ang tanaka noong ika-8 siglo at ang haiku noong ika-15 siglo o 15 siglo, sa mga tulang ito layon ng pagsama-samahin ng mga ideya at imahe sa pamamagitan ng kakaunting salita lamang. Maiikling awitin ang kahulugan ng tanaka at may 5 taludtod. May ayos na 5, 7 at binubuo ng 31 pantig. 31 pantig. Bawat tanaka ay nagpapahayag ng emosyon o kaisipan. Karaniwang paksa nito ay ang pagbabago, pag-iisa o pag-ibig. Samantala, ang haiku naman ay mas pinaikli pa sa tanaka. May 17 bilang ang pantig na may 3 taludtod. Maaring ang hati ng pantig sa mga taludtod ay 5, 7, 5 o maaring magkapalit-palit diin na ang kabuuan ng pantig ay 17 pa rin. Ang paksang ginamit sa haiku ay tungkol sa kalikasan at sa pag-ibig. Kapwa nagpapahayag ng masidhing damdamin ang tanaka at haiku. Okay, yan ang buod ng ating talakayan. So pagkatapos ninyong sagutin ang mga gawain sa inyong modules, sa tingin ko ay handa na kayo para sagutin ang tayahin. So, kunin ninyo ang inyong modules at sagutin ninyo ang tayahin. Pero bago kayo sumagot sa tayahin, ay basahin muna ninyo ang panuto upang masagot ninyo ng tama ang mga ito. At pagkatapos ninyong sagutin ang tayahin, sa tingin ko ay tapos na rin ang inyong gawain sa modules para sa linggong ito. Okay, kung may mga katanungan kayo, text or i-contact nyo lang ako sa numerong nasa module ninyo.
Or kung hindi ninyo ako makontak, hanapin ninyo ako sa Global School sa Pitay at handa akong umentertain sa inyo anumang oras. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.